sa ating panalangin ng pasasalamat ni Aubrey Bilbor, Romsey Royce Regacho para sa kanilang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Gillette Yupanco, Angela Ricafrente and family, Cervantes family, Regodon family, Verbosidad family, Segundina Garcia and family, Leonida Patrolia and family, Pilar Zita at Michelle Vargas. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Florem Bruce, Mildred Drecla, Jasmine Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agdarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramona Nelislim, Raquel Crame, Emmanuel Beno, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neal Baguio, Renato de Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emelia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gianna Narlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eligio Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon family, Balieser family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Josephine Legaspi, Jaime Godito, Daniele Guanelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Telma Viterbo, Hil Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manriza, Zia Angela Cachedo, Annabeth Luce, Kyle De La Cruz, Ignacio Aber, Vilma Arroyo at Marcelina Dayanan. Natatanging kailingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquídea Samson and Sian, Cora Claudio, Cecilia Rigodon at Len Borromeo. Natatanging kahilingan ni Ma'am Rowena Luna para sa kanyang successful operation. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina, Jovencio, Martina, Dustin Kurt, Natividad, Edelberto, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Don de Castro, Father Eric Santos, Tony Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Ros Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad, Leticia, Ruel, Bert, Nancy, Jose, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedriño, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold, Vicente, Salvador, Romulo, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Renato, Pedro, Virginia, Lilian, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, J. Kendrick, Michael Rubia, Corazon, Andres Federico, Alejandro, Lolita, Rowena Eleuterio, Joseph, Cesar, Jose Vero, Jose and Victorio Garcia, Jaime and Mary Soto,
Alberto Tambong, Josefina Cachedo, Luisito Adoracion Romeo, Catherine Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Marina, Delia Rosalinda Santos, Ricardo and Mercedes Beltran, Benjamin Sr., and Ramon Samson, Lorenzo Bonayon, Alicia Nasi, Maurice Istano, Freddy and Rosario Brown, Maria Marilyn Oblego, Ricardo, Norma, Cristina, Jose Jr. and Jose Sr., at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Lumuhod ang lahat para sa Orasyo Imperata. Diyos ng aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito na tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon ng dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Time kami nagsusumamo, nagawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Itong aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at Reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Soledad, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyan mo nawa ang mga aming kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Salamillo. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatiling magpakailanman. Purihin ng Panginoon siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan at pagmamahal, sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob sa atin. Ngayon ay araw ng Miyerkules, sa 17 linggo sa karaniwang panahon, at ngayong araw din po, ginugunitan natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Loyola. Siya ang nagtatag ng Society of Jesus na mas kilala sa tinatawag nating Jesuits, ang namamahala sa Ateneo, ng mga eskwelahan ng Ateneo. Kilala ang kanyang ginawang exercises, spiritual exercises, isang set of meditation and rules to foster spiritual growth. At ang kanyang spirituality, ang ginawang motto ng mga Jesuits, Ad Majorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Hiling natin ang kanyang panalangin sa lahat ng ating mga saloobin, ang ating mga intensyon at intensyon ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan natin ng loob at mga taong nangangailangan ng ating dasal, lalo't ang mga naapektuhan ng baha at ng malakas na ulan. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap ng katayuan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggang kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay. Kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa, sapagkat may ipinaggagawa ka sa akin. Kaya nga nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ika'y muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ng anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi kanila matatalo. Sasa iyo ako upang pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Tayo pong lahat. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoong Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumusob. Sa masamang tao, ako ay iligtas at sa pumapatay, agawin mo ako at ipagsanggalang. Tugon. Sa Diyos, ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sila'y nag-aabang, pagmasdan mo yaong taong mababagsik. Nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Tugon. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagasanggalang. Ikaw ang muog ko at ang aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Tugon. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.
Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas. Tugon, Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. pupurihin kita, tagapagtanggol ko at ang aking kublihan. Diyos kong mapagmahal. Tugon, Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Tumayo ang lahat. Hallelujah, Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon po sa buhay natin, marami po tayong pwedeng pagpilian. Sabi ng isang speaker, ang tanda raw ng buhay na matiwasay o buhay na matagumpay ay yung marami kang pagpipilian. Marami kang pagpipili ang sapatos. Siguro ang iba sa inyo dito, ilan ang sapatos, no? Marami kang pagpipili ang isusuot na damit o mga restaurants na gusto mong no? Kung gusto mong pumunta at kumain. That is the mark of the modern life. Marami kang pagpipilian na cellphone. Kung gusto mo yung cellphone ng daming functions and applications, pwede po yun. At dahil dyan, we're always making decisions. Araw-araw may mamaliliit tayong mga ginagawang desisyon. Kung pupunta ka sa simbahan, kung ito ba ang isusuot mo. Kaya lang, may mga decisions na hindi ordinary. Hindi kung ano lang ang kakainin mo, anong isusuot mo. Meron tayong mga fundamental decisions sa buhay natin na mahirap. Sa ating Banghelyo, ang sabi, pag nalaman mo ang tunay na yaman, you are willing to let go of everything. If you found the pearl of the great price, you're willing to let go and sell everything kasi na-discover mo yung something more important than what you have now. Parang you have to let go of other things. Sa buhay natin, meron tayong experience of regret. The experience of sadness when we made the wrong decisions. Nalungkot ka dahil mali ang ginawa mong desisyon. At meron ding mga taong natatakot maggumawa ng desisyon, natatakot mag-commit, kaya parang napaparalyze. Naalala nyo, may isang mayaman na lumapit kay Jesus. Mayaman siya pero umalis siyang malungkot dahil hindi siya makapagdesisyon. He was too rich, yet may hinahanap siya sa buhay niya. May mga decisions po tayo na irrevocable. May permanent consequences. Sa ngayon, sinasanay tayo na parang pwede mong i-undo yung mga nagawa mong mali. Parang computer lang, no? I-undo mo. Kung sa Facebook pa, i-unfriend mo o i-delete mo na lang.
Pero there are times that we cannot undo. There are people whom you cannot unfriend dahil they are part of your family. Si Pope Francis, may sinasabi siya that in this modern world, meron daw na culture of disposable. Parang napoprogram tayong yung pag-iisip na yung kultura of instant and of disposables. Kaya tuloy, pati mga relasyon natin, parang ganyan na ating pananaw. Parang our spouse, yung mga asawa natin o mga kaibigan natin, pwede nating i-dispose. No? Your friend is so easy to dispose with. Minsan kailangan nating panindigan ng ating ginawang decision, especially when you feel you really find the greatest treasure in your life. Minsan kasi we are surrounded with fake pearls, peke na perlas. Kaya we lose the real pearl, we lose the real treasure. Si Jesus mismo, meron siyang ganyang expression ng fundamental option. Sabi niya, seek first the kingdom of God and its righteousness. All these things shall be given unto you. Other things are also important, kaya lang dapat alamin natin na meron talagang mas mahalaga. First things first. Yung tunay na pinakamahalaga. Mahalaga din ng iba. Pero may hierarchy po. One after the other, parang sinasabi niya. No? Hindi naman bawal gawin yung iba. Pero meron tayong dapat i-prioritize sa buhay natin. Sana dito sa Ebanghelyo, ma-discover natin our calling, our mission, our purpose in life. Yung para ma-prioritize natin ng mga bagay-bagay. In the modern world, kahit sabihin natin high-tech na tayo, but the irony sometimes, we cannot recognize what is really important to us. Sana matagpuan natin yung the secret of real happiness. Minsan nga nasa simpleng bagay lang pala, no? Yung mga hinahanap natin, nasa simpleng pamumuhay lang, yung real joy that we are longing for. Pakatandaan natin, the quality of happiness does not depend on the quantity. Hindi sa dami. It is how you enjoy your life. Kahit simpleng kape lang, di ba? Na nakapagpasaya sa atin. O yung ating mga relasyon sa buhay. Kapag gumawa tayo ng desisyon, sana isa sa maging criterion natin, yung pagmamahal, concern for other people. Huwag sanang mawala yun. Pagiging concern for others, our family, our loved ones. Minsan mahirap magdesisyon kasi i-consider natin sina nanay, sina tatay, mga anak nyo. Minsan, bakit ako magsasakripisyo? Pero yun po naman talaga ang fundamental option, no? The trademark of human life, to discover the value of our mission in life. How you can make others happy because of you. And that's the gift of self. Dahil sila ay isang tunay nating mga yaman sa buhay, ang ating pamilya. No? They are our real treasures in life. Kaya ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon, sana makita natin kung ano talagang nagbibigay ng saya sa atin. And then, i-prioritize natin yun. Sila na ating pamilya, baka hindi natin nabibigyang halaga. Pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga Obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayo maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila,
naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mga pansariling kahilingan. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wastong iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatagmong pagdiriwang na sangbatis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Si San Jose ang kanyang butihing kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni San Ignacio de Loyola na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa amin mga sala.
pagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa sagradong ostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuna sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong ginugunita sa San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng narito at nakisa sa ating banal na misa sa kapistahan ni San Ignacio de Loyola, sa mga nag-prepare ng ating pagdiriwang at sa mga nag-serve ngayong gabi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. God bless you po. Thank you po, Father. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglingkod sa kanluran, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.